Ako si Piolo. Wala nang ibang ginawa ang kaibigan kong si Jen kung hindi ang magpulbo habang nag-aantay kami ng taxi na masasakyan dito sa gilid ng kalsada. Kalalabas lang naming dalawa ng amusement park. Halos 3 oras rin kaming nandun. Nag-ikot-ikot lang naman kami. Kumain, nag-rides, at tumambay. Pinag-usapan namin ang kanya-kanya naming buhay. At masasabi kong mas lalo ko siyang gustong makilala. Naku-curious ako sa kanya. Nagkakilala kami sa isang dating app. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Doon kami palaging magkausap. Araw-gabi nga kung magkausap kami. Kung ano-ano nga lang din ang pinag-uusapan namin. Kung hindi tungkol sa pamilya, tungkol sa eskwelahan. Hindi ko tuloy naiwasang mapangiti habang binabalikan ang mga araw na yun. Ilang linggo pagkatapos naming mag-usap online, nag-decide na kaming magkita. Sa isang mall malapit sa kanila kami nagkita. Sa food court kami nag-meet. At pagkatapos nun, ayun na. Naging close na kami kagad matapos naming mag-usap na dalawa. Mas naging close pa kami lalo nang gumala pa kami ng ilang beses pagkatapos ng araw na yun. Kung tama ang pagkakatanda ko, pang-4 o pang-5 beses na yata itong paglabas namin ngayong araw. Aaminin ko, masaya ako nakasama ko siya. Masaya akong makilala siya. Parehas kaming hindi handa na pumasok sa isang relasyon. Kaya naman, nagdesisyon kaming maging magkaibigan na lang. Wala naman yung kaso sa akin. Dahil yun naman ang mahalaga. Gusto ko ring mas lalong mapalapit sa kanya. Kaya, kahit kaibigan lang niya, hindi ko na yun palalampasin pa. Natigilan ako sa malalim na pag-iisip nang kalabitin ako sa balikat ni Jen at sabihin, kanina pa siya tapos sa pagpapaganda niya. Natawa lang ako habang nakatingin sa kanya. Sa sobrang tuwa ko nga, ay nagulo ko ang kanina pa niyang maayos na buhok. Nainis siya dahil sa ginawa ko. Nang makita kong mag-iba ang aura niya, napaatras ako sa kinatatayuan ko. Nakita kong nakahanda na siyang sugurin ako, kaya hinanda ko na ang sarili ko. Ngunit laking gulat ko nang gulatin lang niya ako at sabihing nagbibiro lang siya. Gusto lang daw niyang gumanti sa ginawa ko sa kanya. Matapos yun ay inayos niya muli ang buhok niya at tumingin na lang sa kabilang kalsada. Ilang saglit pa, isang taxi ang pinara namin. Huminto ito sa tapat namin at sumakay na nga kaming dalawa. Napasandal ako agad sa gilid para masdan ang tanawin sa labas na napakaganda. 5:00 pa lang ng hapon pero parang gabing-gabi na. Grabe ang ilaw sa paligid, nakakatulala. Ilang minuto ang lumipas, hindi ko na malayan ang sarili ko na inaantok na habang nakatingin sa labas. Bago ako tuluyang makatulog, ay napalingon pa ako kay Jen at nakita kong gising na gising siya. Nagsi-cellphone lang siya. Napangiti lang ako. Dahil ang akala ko ay inaantok rin siya gaya ko. Ngunit hindi pala. Nang magkamalay ako, tumingin ako sa labas ng taxi na sinasakyan namin. Napakunot ang noo ko nang mapansing nasa hindi pamilyar na lugar kami. Hindi ito ang daan papunta sa bahay nila Jen. Papunta ito sa masukal na kagubatan. Dahil doon ay mabilis akong napatingin sa driver nitong taxi. At gano'n na lang ang kaba ko nang makilala ko siya. Hindi ako maaaring magkamali.
Isa siyang serial killer. Hindi ko nga lang matandaan ang pangalan niya. Pero sigurado akong siya yun. Dahil napanood ko siya sa TV mga ilang beses na. Napalunok ako ng laway habang nakatingin sa kanya. Mula sa salamin sa harap. Nang magtama ang mga mata namin, bumilis lalo ang tibok ng puso ko. Para na itong sasabog dahil sa sobrang takot. Habang siya naman ay tahimik lang na nagmamaneho at nakangiti. Paglingon ko kay Jen, wala na siyang malay. Mukhang pinatulog siya. May gapos siya sa magkabilang kamay at paa. At merong busal ang bibig niya. Tutulungan ko na sana siya nang mapagtanto ko na parehas pala kaming nakagapos ang mga kamay at paa. Ang kaibahan nga lang, wala akong busal sa bibig gaya niya. Tangina. Ano nang gagawin ko ngayon? Sinubukan kong sigawan siya para magising, pero hindi umiepekto. Nagagalit lang sa akin ang killer dahil sa ingay na ginagawa ko. Mumuntikan na nga niya akong saksakin ng matalim na kutsilyo, pero mabuti na lang at hindi pa niya tinuloy. Matapos yun ay nanahimik na lang ako. Pinagdasal ko na lang na sana magising na rin si Jen para makaisip kami ng plano kung paano makakaalis sa sitwasyon naming ito. Tumigil ang killer sa pagmamaneho sa gitna ng kalsada kung saan walang kapuno-puno sa paligid. Wala ring mga bahay dito. Mistula itong gubat na nasunog dahil sa itsura ng paligid nito. Maabo dito. Mausok. Maalikabok. Kitang-kita ko yun dahil ang ilang abo ay nakapasok sa taxi na ito. Bumaba ang killer upang magmanman sa paligid. Nang masiguradong walang ibang tao maliban sa amin, ay inilabas niya si Jen mula sa taxi at ipinahiga ito sa gitna ng kalsada sa tapat ng isang poste ng ilaw. Tinanggalan niya ito ng busal sa bibig at tali sa magkabilang kamay at paa. Nalabis kong ipinagtataka. Sunod nun ay iniwanan niya muna ang katawan ni Jen at kinuha sa loob ng taxi ang kutsilyo niya. Ngunit bago pa man niya maabot ito, ay isang malakas na hampas sa ulo ang natanggap niya. Nang silipin ko kung sino ang may gawa nun, ay natulala ako. Si Jen. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya ang bagay na yun. Teka, ibig sabihin, nagpapanggap lang siyang tulog kanina? Hindi ko alam. Hinampas pa niya ulit sa ulo ang killer ng batong hawak niya. Sa pagkakataong yun, ay mas malakas ito. Sa sobrang lakas, ay tumalsik ang ibang dugo sa muka at damit ko. Napapikit na lang ako dahil sa takot. Dahil sunod-sunod na paghampas ang ginawa niya hanggang sa bawian na ng buhay ang killer. Isang makabuluhang ngiti ang ginawa ni Jen matapos yun habang nakatingin sa akin. Natatakot ako sa kanya dahil sa naging ugali niya kanina. Pero hindi ko ito pinalata. Isang peking ngiti lang ang pinakawalan ko para hindi siya maghinala. Matapos yun ay tinulungan niya na ako makawala. Umalis kami ng lugar na yun ng magkasama. Gamit namin ang kotse ng killer. Hindi ko akalaing marunong rin pala siyang magmaneho. Pambihira. Ano pa bang hindi ko alam tungkol sa kanya? Ilang saglit pa, nagsalita siya. Tinanong niya ako kung natatakot daw ba ako sa kanya. Sumagot naman ako ng hindi. Sabay ngiti. Ngumiti rin siya. Mukhang nakumbinsi ko naman siya sa naging sagot ko. Kaya hindi na siya nagsalita pa
Nang makauwi ako sa bahay, iniisip ko pa rin kung bakit parang natural lang kay Jen ang mga ginawa niya kanina. Bakit parang sanay na sanay siyang pumatay? Serial killer rin kaya si Jenica?